Isang bangkay ng dalagita ang natagpo ang nakahandusay sa tabi ng Labangan River, Sitio Bagong Pag-asa, Barangay Murta, San Jose, Occidental, Mindoro. Panoorin at pakinggan ang ating panayam kay Murta Barangay Captain Felix Gayo. Ay mahuli ka, no? Dapat mahuli ka. Dapat managot ka sa ginawa mong krimen, ano? Kung sino ka man, no? At yan po, no? Siguro ito, no? Narating na namin, andito na, nakita na namin yung patay, ano? Hintayin lang natin yung pulis, ano? Kaya inyo-report ko na sa pulis yan, ano? Ito po yung tatay. Ikaw yung tatay? Oh, ito yung tatay, ano? Ano ba yung pangyayari? Ano po ang kwento po tungkol dito? Ngayon po, no, ang nangyari po niyan, no, ay may isang tao na pumunta dito sa akin, si Mr. Andrade. At agad-agad sinabi, Kap, mayroong patay doon kaming nakita sa tabi ng ilog, sa ilalim ng puno ng bangkal. Ay sabi ko, kailan pa namatay? Anong klase yung ikinamatay? Ay, hindi kami lumapit, Kap. Sabi sa akin, basta ang nakita namin may patay. O hindi, agad-agad, no, tinawag ko yung aking kagawad, mga barangay pulis. Sabi ko, samahan niyo ako at puntahan natin ito, nireport sa atin ng patay, klaruhin natin kung totoo. Anong araw yon? Matandaan nyo? Hindi ko na yata eh. Kung ngayon ay Sabado, Huwebes. Anong oras po yon? Alas 8. Anong umaga? Oh, ay di, sumakay ako ng sasakyan ko, sinundan ko yung si Mr. Andrade. No, pumunta kami hanggang doon sa kay Mr. Garay doon sa may ayusan ng mga sasakyan doon, lagpas ng SG Nais. No? At binaba ko yung sasakyan ko sa ilog. No? Tatawid pa ng ilog? Oh, hindi, binaba ko lang. No? Tapos sa gilid ng ilog, nanuntun na kami. No? Lakad na kami. Pagkatapos, hanggang sa naglalakad kami, may mga kwento-kwento ako narinig na tumboy-tumboy daw. Yun daw ang kasama. Hindi, pagdating namin doon sa area, nakita ko talaga yung patay. Pati ako talagang naiyak. Nakita ko dahil yung bata is 15 years old. Pagkatapos talagang nakahando siya doon sa ilalim ng puno. Natingin ko nga maraming ba kasi parang tingin ko nanlaban pa yung bata No? Siguro dahil malakas yung tumboy, hindi niya kinaya. Kasi 15 years old lang siya. Yung tumboy is parang mahigit ng 20 years old. Kaya malakas yung tumboy. At pagdating ko doon sa pinangyarihan, nakahigaan ng bata na kinamatayan niya, hindi din ako masyadong lumapit. Sabi ko parang kung may mga ebidensya man na makuha doon sa tabi ng bangkay, ay hindi ko makuha, hindi ko masira. O baka magalaw kasi. Oo, hindi ko magalaw. No, kaya ang ginawa ko, binidyo ko. Tapos, yun. No? At sabi ko doon sa magulang, anong oras ba nagpaalam itong anak mo sa bahay niyo? Bakit hindi mo nabantayan? Sabi daw sa akin Kap, na maalam lang yan sa akin, bibili ng gamot. Yun. Pagkatapos sila maghapunan, na maalam sa tatay yan bibili lang ng gamot. No, pumayag naman yung tatay, siyempre bibili ng gamot. Siguro, nawala sa isip ng tatay na yung anak niya ay hindi na bumalik. Siguro, hindi, kasi sanay sila ng ganun no? Sanay ng ganun. No, alam na nila, andyan sa kapitbahay yung anak. No? Yung pala, doon na, dinala na doon sa tabing ilog at pinatay na nung biktima. At yun, no, tagtanong-tanong ako, at doon ko nalaman, interview ko yung tatay, sino ba yung malimit kasama, anak mo? Ayun, lumabas na yung tumboy, no? Na taga-Mamburao. No? Yun, siguro ayon sa pagtanong-tanong ko sa kanya, at narinig ko doon sa mga nakiusyoso na kapitbahay din doon, ay halos 2 taon na raw silang may relasyon ng tumboy na yan. No? Yung tumboy, 2 taon na rin halos naninirahan dyan sa lugar na yan. Ibig sabihin naninirahan. Ibig sabihin, hindi na siya malimit sa Mamburao. Hindi na. At minsan nakita ko pa yan magkasama sila, pumunta din sa barangay hall yung tumboy na, tsaka yan, yung babae na yan na pinaslang, kumuha ng mga papel dito. Binigyan namin, At yun, nung maimbestigahan ko doon, nagtanong-tanong ako, may nakita pa ako isang guantes doon sa gilid ng pinangyarihan ng krimen, piniksik sa talahib, no? At na-identify ka agad nung mga taga doon na guantes ng tumboy. No, siguro ginamit niya pagpaslang.
doon sa bata na yan. Tapos numapas lang niya na, tinago niya ang guantes pero hindi masyadong nakatago, nakita. Yun. Tapos, di habang nagdalakad ako, tumawag ako ng pulis. No, at agad-agad naman, siguro parang mga 3 minuto lang, andyan agad yung responde ng pulis. Ba, bilis, oh. Oo, mabilis, no? Yun, no? At pagdating ng mga pulis natin, sila yung naunang lumapit. So, ako hindi nga nakalapit ng gusto, pero sila, siyempre, nilapitan na nila, no? Kasi ako, alam mo naman, medyo pag nakakita ko ng bangkay, parang awang-awa ako sa sarili ko eh. Tapos, nung time na yun na in-interview ng pulis, no? In-interview din nila yung tatay. Yun din yung sinabi ng tatay. Kung ano yung sinabi sa pulis, yun din yung sinabi sa akin na tomboy pa rin talaga yung pangunahing suspect nila. Ay di dumami, no? Yung tao hanggang sa nung sabihin ng tatay na andyan lang yung tomboy, hindi pa yan nakakalayo, ay naghanap agad yung mga pulis, no? Yung pulis sigsag sa pangunan ni Sir Lagare. No? Pinababa niya kagad yung tropa niya, no? Sa tabi ng ilog. At siguro nagmatsyag-matsyag, hanapin yung salarin kung nandyan pa. Pero parang talagang nabigo din kami nung araw na yon dahil hindi namin natagpuan doon yung nambiktima na tumboy na yun. Nakatakas. Nila, o parang tumakas na. No? Yun, ano? Pagkatapos ng mga bagay na yon na pag-interview namin, ay parang yung tatay, may tinuro-turo pa siya na bahay doon sa kabilang bundok, kabilang ilog, tawid ilog, na bahay daw ng kanyang anak, no? At pinuntahan daw nila yon, ay wala naman din, hindi rin alam nung anak niya doon sa kabilang ilog na may nangyari na doon sa kapatid niya. No, yon. Tapos na-discover na lang namin, no, na kasi marami talagang nagpapatunay na nung gabi na yon, ang kasama niya is yung tumboy na yan. Tumboy na yan, no? Kaya talagang halos lahat ng tao doon na nakisimpatya, nakiusyoso, ay halos yung bukang bibig nila is yung tumboy talaga. So natumbok yung suspect. Yun ang tumbok talaga. Kasi yun daw yung hindi daw, yun ang kasama niya nung gabi na yun. Na bumaba sa ilog. Kita daw ng marami. Ay. No? Kaya talagang pangunahing suspect ay yung tumboy na. Tumboy. Sinisigaw nila. No? At nagingit-ngit nga yung mga tao, sana mahuli, sana Ayun, salamat naman, parang Nahuli na po eh. nahuli na, no? Parang nahuli na. Parang kusang sumuko yata, no? Doon sa pulis Mamburao, yung biktima. Kaya napakalaking... Yung suspect, oh. O, yung suspect, ano? Kaya napakalaking bagay ko Mario ko cellphone. Nung binidyo ko yun, o pinapost ko kinuhan ko kagad, o nakikita, no? Kaya at mabilis nahuli yung salarin, no? Nakita kagad at sumuko kagad. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita. Paki-like, follow, and share. Ito pong ating Mararo at your service. At kasama na rin po na paki-follow ang ating YouTube channel, Mar_Raro. Ako po, Mararo at your service, at ito ang ating special report.